Ayan na, sige. Hallelujah. Pinatawa ka naman natin sa ating Panginoon ngayong umaga. Yes, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige, church. No, bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-opening prayer, no? Sige, Ate Jubel. Yun, ngayong umaga, ngayon tayo ay mananangin. Bilang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa umaga ngayon, Panginoon. Hallelujah. Narito kami upang magsamba sa iyo, Panginoon. Itaas ang pangalan mo, O Lord. Kami ay nagpapangkumbaba at nagsusumama sa iyong harapan, Lord. At ngayong umaga, Lord, gitna ka sa umaga nito, Lord. Hallelujah. At dinadalangin namin ang katagumpayan ng iyong gawain. Hallelujah. Amen. Itagok mo po sa Pastor Vic, sa iyong likuran, Amen. Panginoon. Ayun, Lord God. Salamat sa umaga ngayon, Panginoon, na muli kami magpapakinggan ng mga salita, Lord God. Sa iyo na po ang lahat na papuri ngayong umaga, Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Magkapunta na tayo. Kita natin ang ating Panginoon. Alam ko ay magagawa ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin ang bigit. Alam ko ay magagawa. Amen. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay sumusunod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan. Minsan ay hindi nagkulang, higit
Church, handa na ba tayong sumayaw? Pumalakpak, kumilos para sa ating Kanina pa. Kanina pa daw eh, no? Amen! Hallelujah, Jesus! Sige, church, no? Pawitin natin itong ito. Hallelujah! Tayo ay nagsaya. Magpuri para sa ating Panginoon, no? Hallelujah, Jesus! Amen! Mahal kita, Panginoon. Amen! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
O, di ba? Una kayo? Hindi nga ako. Tapos na. Mga ikay, pwede na tayo umupo. Amen. Hindi nga. Dito ka, mami. Ilang? Diba? God is good. Grabe! Grabe. God is good. Amen. Diba? Siguro sa Jesyo ko, iharap mo lang sa kanilang monitor para nakikita na yung lyrics. Para hindi sila mahirapan. Yan. Amen, amen. Hallelujah. Yan. Hindi Hallelujah. nga ako. Pero hindi naman nakakano yung niluto ni Michael. Kapan. Ayun. Ang lapan ng likod. Sorry. Hindi, hindi naman. Ang kailangan mo upuan, kaya kunin ko itong isa. Kunin mo. Ayun. Sige. Tingnan mo na tayo. Sa pang God is good. Grabe! Grabe. God is good. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin po sa ating mga manonood yan. Morning! Okay, nakikita pero good morning po sa ating lahat. At higit na magandang umaga sa ating Panginoon na Hallelujah Jesus. Amen. Isa yun ang awitan. Yes! Baka yung sabihin ng lating publish, syempre, di perfect. Yung mga Basta magkakawala. galing naman sa Basta galing sa puso, no? Kahit sumisigaw ka dyan para sa Lord. Man, Wala naman na late. kami yung lalit. Wala. Alam mo, mali yung wheel mo eh. Kaya ako tama. Okay po, basta. Ayan, no? Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, no? Wala negative babago. Tayo po ay dadako na sa pagpapasalamat, testimony. Sige. Ayan daw si Ate Juanita. Ate Juanita, sige, palakahan natin ating Panginoon sa buhay niya. As always. Ate Juanita. Magpapasalamat po ako kayo. Kasi isang po kami. Pasado naman po ako. Wala naman po. Amen. Parang hindi pa siya siya. Parang Sa nasa may isip ka pa. Lakasan mo. grade. Sigurado ka na? Pasado ka? Joke lang. Hindi Mami. naman po ako. Alam mo lang ang bagsak eh. Joke Umapi lang. lang din po ako nahirapan. Ha? Pero yun lang naman po. Pero pasado naman po ako sa ibang subject. Amen. Magpapasalamat po ako kayo kasi sa pag-aaral ko ng mga kapatid. Amen. Tinutulungan niya rin po kami sa araw-araw namin. Alam po siya wala po po sa Amen. Tawag yan yung... Ay, sino naman? Ay, sino siguro nahihirapan sa mapi? Kahit ako hirap ako sa mapi. No? Ayoko rin yung mapi eh. Sige, sino pa po sunod na magpapasalamat? Ako na. Bato-batopit muna kayo. Sige. Sige na. Ikaw daw. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon. Sa pagising ko po sa araw-araw. Man. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung walang-wala ka na, yung nagulang mo walang-wala na talaga, parang dito. Pero nakakain ka pa rin po ng masarap na ulam. Amen. Kahit basta po nakakapit ka sa Panginoon. Amen. Hindi ka po Hindi naihuhuli. yun ang masarap na ulam. Hindi ka niya po ihuhuli. Ganun po po ulan. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yung Sa masarap Holy po kasi naulam namin ginisang sa May masarap po. Masarap na po sa amin yun. And nagpapasalamat po ako sa Holy Spirit. No, sa tuwing pray po ako and kumakanta po ng worship song. Sobrang nag-bless po talaga ako. Yun po, sa kanya po ang kapulit po sa mga Amen. Tawag din, sinabi, ako sinabi ni tawag siya ni Jobel, kung masarap na ulam sa kanila yung ginisang sa din. Uy, masarap yun. Sarap-sarap kasi nilang sa din Tampakam ng bawang. na ginisang sa At din. chili. Tapos may mainit kang kanin. Parang, Halika na, kain na tayo. Huwag lang palagi. Sige, church, sino pa pong sunod na magpapasalamat? Ayan daw sa ating isa. Sige, palakpakan natin ang ating mga nakabayan. Mag-sigma mo. Isa mo lang. Ayun. Ano, manapit ko ng maano.
Sigma. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi Nag-SMO ka. Kumain kayo sa YouTube. Nakakain siya ng ramen na hindi niya inubos. yung sabaw lang. Sabaw lang. Ayan, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nung last Friday, hindi po nung Friday yan, yung last Friday is exam namin din yung Monday, exam din namin. Nung Monday po, last day of exam na namin, second periodic exam. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nagpasa ko yung exam ko. Sa Amen! exam saan? Second periodic exam, lahat po nasabi. Lahat? And nagpapasalamat po sa Lord kasi may isa akong subject na number. Amen! Ano yun ang Ano sabi yan? English. Ay! Siyempre, Mga natututunan. alaga to ni Pastor eh. 50 over Teacher 50. niya magaling. And actually po, 46 over 50 lang ako doon. Una rin nyo, actually. Actually, wow. Sige, tuloy mo yan. 46 over 50 lang po sana ako doon. Kaso nga lang, may parang performance task po kasi kami na parang sa theater po. So, yung lahat po kami, so lahat po kami Theater. may plus 10 po no, sa mga nanood po Theater, ng pwede mo. Kung hindi po ako natagtagan ng plus 10, ako pa rin po yung highest sa inyo. Shit. Wow. Ikaw na. 46 over 50. Pero naging 50 over 50 kasi kami plus 10. Yes, yes. Kaya, sa kanya talaga ang papulit ng mga bata. Amen. Mana kay Michael eh. 80% kay Michael. Mana kay Mase. 20%. Bakit 20? Eh paano? Isipin mo, 20% pa lang naman na sa'yo. Eh kung pareho, 50%, baka mas mahigit pa. Ikaw na magturo, hindi na yung teacher. Ayos ba? Ayos ba yan? Tama ba yun? Parang namimiss ko rin na maging highest sa exam. Hindi ko na siya nararanasan. Hindi kasi, hindi ka pa nakatodo mag-aral nun eh. Kung nakatodo ka nun, Sabaw na kasi sa lahat ng subject eh. Sabaw na siya eh. Wala na eh. Hindi naman. Okay lang yan. Parang anong dati, kaya pa. Pero ngayon, buti nga sabaw eh. Yung iba wala eh, walang laman. sabaw na Yung eh. mahirap. Pero, ayun, sige, sino po sila na mapapasalamat? Pinuri mo na eh, 80%. Yung yung sabi dyan na masarap na daw sa kanila yung sabi. Yan, sige. Palamakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Jubel. And praise the Lord sa umaga ko. Papasalamat na ako. At ano ako ng Holy Spirit kanina. At saka kasi yung pagsabi ni alam ko po na hindi ako karapat-dapat na Kaya lang, kaya lang. wala ko na Wala. kasi tutulungan kami. Opo. Kaya natuwa rin ako kasi hindi man lang ako humindi. Ayun talaga ang Holy Spirit yung Amen. kinakabahan ako ng Konti lang yun. pero yung Holy Spirit Ginano ko siya preparation. thank you sa Holy Spirit. Amen. Amen. Totoo. Nag-guide sa akin. Ay, gusto ka. Ang dasal kasi hindi po talaga biro eh. At di rin po ako perfect na magaling-galingan sa dasal-dasal. Amen. Totoo. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Holy Spirit na nag-guide sa akin. And nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yun, sa family namin, na patuloy niyang sinusustain. Yun, salamat sa Panginoon kasi may sabi nga ni Julia na alam namin magkakapatid na yung nakikita namin yung magulang namin na naghahanap ng makakain lang namin sa araw-araw. Gagawin lahat para may pagkain, may ganitong mabili para sa baon. Thank you kay Lord kasi ayun binibigyan niyo pa rin ng magandang kalusugan yung magulang ko para lang sa amin ayun. Thank you sa Lord kasi patuloy niyang ginagabayan yung magulang ko. And yun, thank you sa Panginoon.
nakaabot pa ako ng December. Yes! Malapit na magpasko yun. Thank you rin sa Panginoon sa pag-aaral ko. Yun nga, nung exam. Parang may mga iniisip ko. Hindi. Nado siya kaya. Medyo bet. Ikaw nag-isip tuloy si Pastor. Ang Lord na po ang Amen. Thank you rin sa Panginoon nga ngayon sa pag-aaral ko ng exam. Itong exam. Sige, di na lang ako magtotalk. Hindi, charot, yung mga, ko po, exam ko naman po ay pasado. 30, line of 3 above po. Pero thank you sa Lord kasi yung science lang ang pumalya. Pero Bakit? alam science po kasi yung PT ko, kumpleto siya yung written works. Kumpleto ang tataas ko ng Nung nag-exam lang po, bakit wala dito yung nireview? Lahat po kami sa sa science, di ba nagdamay pa? Lahat po talaga kami sa science noon is kasi nga po wala po yung nalason. Umopya sa'yo. Wala sila dyan po. Yun talaga dun sa science po talaga na nagtaka po kami kasi yung test ko doon no first quarter 38 ba yun o 35 yung ko. Tapos yung hindi ko na lang sabihin ko is ko lang. Basta po nasa Sabihin mo. nasa 20 pa baba yung score po namin. Namin. Over. Namin po. Over 50 po. Real quick. Talaga sabi. Tapos, ang ni ma'am, nakalimutan niyo po magbigay ng bonus kasi wala po yung, hindi niya po naturo yung lumabas sa test. Kaya yun, Sino ba gumagawa ng test? yung teacher po namin, lahat yung kung ano po yung na-lesson nila, ayun po ilalagay nila sa test. Para Ibig sabihin, hindi siya yung nagbigay ng exam. Kasi hindi niya in-exam yung... Mukhang linagay niyo po yung... Ayun, hindi dapat teacher mo babag sa ko. Pero thank you sa Panginoon, no? Kasi Yan. yung ibang subject ko naman, not bad. Init. Thank you rin sa Panginoon na yun. Nakita ko Amen. yung grades ko sa math. But thank you pa rin sa Lord nun kung yung binigay niya na. And thank you rin sa Panginoon kasi malalaman ko na yung grades ko na itong English na ini-expect ko talagang line of 10 kasi line of 10 naman ako. And thank you sa Panginoon kasi yung knowledge na meron na po ay galing sa Kanya. Amen. Amen. Sa mga kabataan na nandito, yun yung ang mga masisipag na estudyante. Padayon. Thank you sa Panginoon. Amen. Maraming natin tayo. Tunay na natawag doon yung sipag, talino, saka yung wisdom knowledge na meron yung mga kabataan. Meron natin sa kanila. Hindi po, ako rin papasalamat din ako sa Panginoon. Hindi ako nakapagpasalamat ng last week. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun po, kahit sabaw sa subject, gano'n sa lahat ng subject. Asa na ako. Naririnig ng papa ko na sabaw ako sa lahat ng subject. Pero ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagpapasalamat ko sa Lord yung Tuesday. Kasi last regular class po namin yung Tuesday and then this week po na kami exam. Tapos yung first thing. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi may last rep din kami ng Tuesday. Ayun, kahit paano na tawag doon. Hindi ko siya masyado naaral. Ganun kasi parang tawag doon yung vacant time ko lang siya inaaral. Kasi pero ano tawag yung vacant time ko lang siya naaral yung 4 hours vacant ko doon ko siya inaaral. Pero papasalamat ako sa Lord kasi hindi ko na-expect yung score ko kasi habang mag-react ako, nabubulol pa sa bakit. Hindi ko alam yung mga sasabihin ko na mental block ako. Kalimutan ko pero papasalamat ako kasi tawag doon yung gawin ng Lord na binigay niya sa akin yung time na yun na habang nag-react ako.
pero ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa knowledge and wisdom na binigay niya sa akin. Then, ayun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi Grabe, no? Yung mga pagpapasalamat ng mga kabataan. papasalamat din Amen. ako sa Lord kasi 1 week na lang natatapos ng first sem namin, Wow. second sem na. Tapos magpa-third year na. Bilis. Ayan. Ang bilis ka na ako. Ang bilis ka na ako. Parang mga nakaraan lang nag-enroll lang ako nag-enroll lang ako sa Fatima. Ganun, nag-aasikaso lang ako ng requirements ko para makapag-enroll. Pero ngayon, second sem na. Second year na, mag-second sem na. Ay, magka-third year na. Lapit-lapit na. Pero yun, papasalamat ako sa Lord dahil doon. Yun may isa akong pinag-pray talaga sa Lord. Na ilang araw na ako hindi makatulog talaga dahil dito kasi may problema po ako sa isang. Actually, lahat kami magkaklase, may problema kami lahat sa isang prof. Kaya ikukwento. Hindi ko naman sabi ikukwento. Oo, so yan na. Kasi baka mamay pa yung May problema kami sa isang prof na hindi ko ba alam kung saan niya kinukuha yung grading system. Pero talagang gano'n. Na hindi ko maintindihan pero pagkasala na parang parehas kami mag-a-class yun. Medyo nanganganib. Ganun kasi yung grading system niya hindi talaga maayos. Hindi yan papayagan ng Lord. Hindi yan papayagan. Kaya ito sa Lord, Lord, ayos na Ang mag-anak ba ng may-ari ng ating ano? Hindi lang. Wala yun. Na pinag-pray ko sa Lord na ilang gabi ko nang nag-pray sa Lord na Lord ko kung bahala. Kasi hindi po ako pwede bumagsak. Tama. Hindi ako Tsaka alam mo naman sa Wala sarili namang mo. oo, ganun. Hindi ako pwede bumagsak. Hindi ako pwede yung tawag doon magpa-petics lang. Tama. Mana ka, 80% kay Michael sa mama mo. Eh kung kinaasan ko pa 30% tapos 70%. Sobra-sobra na. Di ba? Pero ayan na, pinag-pray ko talaga sa Lord na itong prof namin na to, na itong subject na to, ay hipuin ng Panginoon yung puso ng prof namin ngayon. Na pinag-pray ko talaga na huwag hayaan ng Lord na bumagsak kami magkakaklase. Ang dami ko na mga klase, hindi lang ako. Pika ni my husband yung name na ko. Opo. Kasi tawag, Hindi, ang patapos sa akin. Amen. Tiyak ito yan. Sigurado yan. ilang araw ko, Sabi niya eh. hindi makatulog Sabi dahil ko. doon. Tapos, pag-aaral na si Bakla. Anong Kasi bilis ng sagot? kasi tawag doon, pag-aaral na si Bakla. Kasi finals. Nakita mo, instant yung sagot. Grabe Nandito naman yan. yung bakla. Kaya doon, tapos, Tiyak yun. Ayaw. Huwag mong kontrahin. kiniklaim ko na hindi ako babagsak sa Amen. kiniklaim ko na papasa ako sa lahat. Basta, kahit hindi na ako mataas, basta pasado na. Hindi ko na inaasam yung mataas eh. Kasi parang tagay yun yung natutunan ko nung first year ako na parang inasam ko kasi na inasam ko kasi na tawag doon yung mataas na dapat mo lahat na 1.75 lang yung pinakamababa. Pero siguro, din na-realize ko na tawag doon, parang kinausap ko ng Lord na anak mo lang. Na hayaan natin na ang Lord ang kumilos. Amen. Yung binigay sa iyo ni Lord na grade, na knowledge, na wisdom, ay yun ang tanggap mo. Di ba? Amen ako kasi tunay na hindi ka naman talaga papabayaan ng Panginoon. Kapag anak ka ng Lord, nag-recognize mo ito, lagi ka Ulo. Amen, no? Hallelujah, Jesus. So, ayun. Alam ko naman na si Lord ang kumikilos sa pag-aaral ko, pag-aaral ng mga kabataan ng Pilipinas. Hindi hahayaan ng Lord na may bumagsak sa mga anak niya. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, church, palapakan naman natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sige, church, kung wala na pong magpapasalamat, tayo po ay dadako na sa tithes and offering. Parang paikot na lang. Huwag nang tignan at huwag patunugin dahil hindi naman dalami. Kung titingnan, kung gusto tinitingnan, Pag naglagay kayo, nakita niyo yung pinost ko, may mga gawain eh.
nag-aral na yung pastor. Matulog. Uy, kita ko yun. Kung pinost ka, hindi tayo ganun. Sige, church, no? Pag-pray po muna natin yung mga kaloob bago tayo Pag-pray natin, Sige, church, na hi. ilang araw na lang, 25 na. Sige, Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Yes. Maraming salamat po dahil hindi po ang pinipon-tipon, masambahin tao, ang purihin ka, Panginoon, upang kami. Maraming salamat din po sa mga ulog nito, nabibigay po para po dito sa iyong gawain. Salamat po mga ito. Dahil sa offering na ito po, Panginoon, salamat po sa iyong gawain, sa lugar, sa mga gamitan na kailanganin po para po sa iyong church, Panginoon. Dalangin ko rin po ang magbigay ng lamang suksik, liglig at umaapaw na pagpapala ko Yes. po ng mga prayers po ng bawat isa po ng mga Panginoon na ikaw po ang magtutulong po. Dalangin ko rin po ang mga hindi po nakapagigil Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kakayahan po mga pagpapagil sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ibinakipag po namin sa iyo ang pinakamataas. Mapapulit pagsamba at salamat ang lahat ng pinalasip sa mga. Amen. Amen. yung ano nga pala, announcement, yung ano nga pala. Kasi kailangan natin kumilos. Objective natin, dapat January may lugar na tayo. Wala namang problema doon sa pag-uusap. Ang problema lang natin, yung lugar. Basta huwag lalagpas ng 5 o 6 na libo. Baka standard sa inyo. Hanap tayo ng lugar. Kahit dito sa may Bayakas, ang malapit-lapit sa inyo. May nakita mo kami ni Pastor. Yung photo dyan, set. Pwede yun yung photo dyan. Hindi dapat may nagpapalo up eh. Yung photo, babayagas. Aakyat pa. Dito. Kel, Oo. pag ano nga, tingnan mo kung meron tayong malilipatan na church para hiwalay may privacy tayo. So, yun ang ano natin. Basta huwag lalagpas ng 6 o 7. Still place yung purely pang worship. Tapos pwede na rin kami mag-visitation pagka nandun kami. Kasi kung nandun kami sa Santa Maria, pamasahay na gastos. So sabihin natin kami ni Del, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday, Sunday. Nandiyan kami. Pagdating naman ng Monday, Tuesday, nandun kami sa Santa Maria. Yun ang bagay natin. Kasi kung hindi natin bibigyan ng daan yan, sayang naman yung nire-rent. Malalagyan naman ng church para mag-worship. Na, hindi ko alam kung sino kakausapin ko. Squatter lang naman dyan eh. Saka, bago nga tayo umuwi, dumaan tayo dun dahil nakarin natin. Ako makikipag-usap. Kasi ako, pag ako nakikipag-usap, may resulta eh. Hindi pwede wala, tingnan mo. Doon lang sa amin sa Bulacan eh. Ito, patotoo ko. Hindi dahil nasa PLDT ako, talagang dating nasa PLDT ako. Wala naman akong barkada kung tutusin. Pero dahil sa Panginoon, tingnan mo wisdom binibigay sa akin. Nandun na kami sa Santa Maria, pag napuputol telepono rito, nalalaman ko. So, nung nalaman kong may nagsabi sa inyo, hindi ko alam kung sino si Del eh. Nalaman kong may putol yung telepono nyo. Pati yung nagpuputol, nagkakabit ng telepono, may number ako. Tinawagan ko, pinadala ko lang yung trouble ticket. Inalab ko yung trouble ticket, tumawag ako eh. Tapos yung sa amin naman ang naglako. Talagang prayer works, mga kapatid. Amen. Huwag kayong magre-rely sa galing nyo Amen. o galing ko. Kita mo, PLDT, nagkamali pa ng binigay na number sa amin nung kinabit yun. Basta iba eh. Ngayon, kinorek, nalaman ko, tinesting ko eh. Pag tinatawagan ko, hindi matawagan. Yung number namin, 044-697-6218. Ganun yun. Pero pag dito ka tatawag, 044, long distance yun. Pero maliit lang ang charge, basta wala pang 20 minutes, 15 minutes, mga piso, 10 piso. Ganon. O kaya ako tumawag dito, wala pang 20 pesos. Nalala mo tumawag ko kay Michael noon? Oo. Dito mo, Bulacan yun dito.
Katabi namin mga pilapil at saka ilog. Wala talagang marunong ang Diyos eh. Amen. Eh wala akong fiber eh. Pinag-apply ako ng system, di daw nila alam. Pwede ba yun? Yung pala, nalaman ko, yung matanda na yun, contractor na mamakyaw. Ganun ha. Tinalo mo ko ha. Ginawa ng paraan ng Lord. Muntik na matanggal kayo. Kaya ako nag-amen kasi dati ang binabayaran na yung first year namin sa PLDT, almost 1.5. Ngayon, na nagbayad si Pastor noong 10, Hmm. 1.3, Wow, 1399. Bumaba. Naiya pa sa piso. Nag-start pa siya nung kinausapan niya papang bumaba. Ano mo, ganun ang Diyos, di ba? Pinupolitik pa yung linya ko. Ang dami raw nag-a-apply, ba't daw kami meron? Tingnan mo favor ng Lord. Hindi palakasan, favor. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Paano makuha yung favor? Marami kasing Kristiyano ngayon. Kaya alam, pag binigyan ko yun ng favor ng Lord, suklian naman natin. Katulad na limbawa ng pagbibigay. At saka, alam pa, yung pagbibigay ng panahon. Halimbawa, papayag ba kayo? Kayo sigurado sa langit, tinanggap niyo si Kristo. Tapos yung kasama niyo pupunta ng impyerno, church ng church, hindi naman nagpapako. Isipin nga ninyo. Hindi mo alam mo na nasa langit ka mapupunta anytime. Dahil tinanggap niyo si Kristo bilang, Panginoon at tagapagligtas. Ang mga demonyo naniniwala, nangangatal pa, nanginginig pa sa inyo. Pero hindi nila Panginoon at tagapagligtas. Kaya walang kapatawaran ng demonyo. Biro mo mga anghel din yan eh. Kaya lang, yung pagka-anghel na sumobra, anghel. Impyerno talaga sila. Pero ang anghel ng Diyos, hindi, masunurin. Pero lahat sila nagmamatyag sa atin, nagmamasid. Biro mo tao. Ano ba naman ang level ng tao sa mga anghel? Minsan ang tawag ng mga, hindi ako nagtuturo ng bagong doktrina kung may nakikinig dyan. Alam niyo yung mga UFO, yung mga alien na rinig niyo, sa mga sci-fi, totoo talaga yun, pinagtatakpan nila. Yun yung mga fallen angels. Hindi na makabalik sa ibang planeta, sa langit. Kaya tumitira sila sa mga ibang between, ibang universe. Maniniwala ka ba, nilikha ng Diyos, tao lang? Marami nilikha ang Diyos, iba-iba. Hindi lang natin maintindihan pa sa panahon ngayon. Amen ba? Amen. Kaya lang, nasira lahat sila kay Jesus Christ. Kaya marami nagtuturo kung ano labang kay Jesus Christ. Yesu daw isa lang siya sa mga Lord na mga kalawakan. Parang sci-fi, di ba? Ngayon, totoo na. Yung mga higante, nasa Biblia yan. Paano hindi ko paniniwalaan? Sino ba gumawa ng pyramids? Sino gumawa? Siguro alam ni Michael yan. Yan yung mga mystery, mga archaeological mystery. Yung mga scientists na nagtataka pa, ako hindi na eh. Alam mo bakit? May totoong Diyos sa Bible. At lahat ng Diyos nila sa iba-ibang bansa, tingnan nyo to, binanggit sa Biblia. Kaya ang salita ng Diyos, ang Bible, kumpleto. Marami nagsasabi gustong siraan ang Biblia. Pero bago tayo magtuloy sa salita ng Diyos, mangumunin muna tayo. Iayos natin ang ating mga puso. Tanungin natin, binigyan ba natin ng kaluwalhatian ng Diyos? Hindi ba tayo nahihiya pag pinatawag tayo dito? Magpapatuto tayo. Ako, gumaling sa sakit. Di ba? Dapat di ka mahiya doon. Pansinin nyo to, pag tayo may nagkakasakit, ang bilis gumaling. Tingnan mo ako, hindi ko sinabing hindi ako nagkakasakit. Pero bakit ang bilis ko? Tinigil ko yung sabi ng Lord sa akin. Alam mo, minsan weird sa tingin mo. Yung tinigil ko yung pineapple juice, tinigil ko yung kalamansi, wala akong sipon, wala akong ubo. Ngayon, tanungin natin, sino ang tama? Ang doktor o ang Diyos? Hirap paliwanag yung mga nangyayari sa akin. Lain ng diabetes, nagkaroon ng glaucoma, nagkaroon ng cataract, inoperahan, nagkaroon ng retinopathy. Yung retina ng mata ko, hindi retinopathys, iba yun. Retinopathy.
Yun, sa mata, yung nerve sa mata. O, tingnan nyo yung nangyari sa akin. No? Sabi, hindi makasagot yung doktor. Sabi ko, Dok, makakakita pa ba ako? Hindi sumagot kasi ganito. Hindi, yes or no lang. Buti hindi pa uso din yung kukontempt kita. No? Pakukulong kita. O, pwede ko sabihin sa kanya yun. Eh, hindi. O, Pastor, itikit mo yung maayos mong mata doon sa hindi maayos. Basahin mo yung model natin. Yung Alin? model nila Martin pala. ay, hindi kasi nilinaw ng isa. Malabo pa. Pero nababasa mo na. Hindi pa. Minsan mababasa, minsan hindi. Ganun yun. Pero nakikita ko na yung mga letra. Ayan. Modem. So, hindi. Pero, pag sabay ko ginagamit yung mata ko, miski hindi ako magsalamin, malinaw. Bakit? Kasi, nag-a-adjust yung dalawa pag ano. Kaya malinaw. Diba? O. Kayo, magaganda lahat. Pati mga pamangkin ko, magaganda lahat. Amen. Kasi kung hindi kayo maganda, sinungaling yung sa mata ko. Sinungaling. Di ba, Mami? O, tingnan mo si Tita Delio, maganda. Yan. 20 years ago. O, malino yung mata ko, di ba? Di ba? Joke lang. Maganda talaga. Kung di ka maganda, di iniwanan mo na ako. Di ba? Baliktad yan. So, mga kapatid, bago tayo, mag-umulong na tayo, basahin mo nga yung 1 Corinthians 11, verse Tayo 24 to 28. Mag-umulong muna tayo upang makita natin ang bisad. Basahin ko na. Ah, 24. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. Gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo ay magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasali sa katawan ng dugo ng Panginoon. 28. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. okay. Nanonood ba lahat dyan? Kita pa ako dyan. Kaya okay na yan. Hindi mo kailangan kita. Okay, ito ang katawan ni Kristo. Subo natin. Tinapay ng buhay. Inalay niya ang kanyang katawan para sa ating pagbukas. 1, 2. Ito naman ang saro pagkatapos nila kumain. Ito ang dugo ni Kristo ng bagong tipan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Subo natin yung saro. Sabay-sabay. O, wala ba na huli? 1, 2, 3. Isa pa. Thank you, Lord, sa nag-provide po ng gagamitin juice. Marami pa ba tayong marami pa. Thank you. Okay, so mga kapatid, ginawa nila Kristo yan. Ginawa ni Kristo sa kanyang mga alagad para gawin hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo ay umupo na. At magbasa tayo ng salita ng Diyos. At ito ang ating pag-uusapan ngayon. Kailangan meron kayong pabaon na aral. Basahin natin ang Philippians chapter 4, verse 8. Sabi, Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about this. Kita nyo?
Tapos sabi niya sa Philippians 4:8, Tagalog, basa. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yan yung tip ni Pablo para lagi tayong upbeat. Para lagi tayong masagana. Kung kayo nag-iisip ng masama, laging masama, magkakasakit ka lang. Kaya nga sabi ni Solomon laughter is the best medicine. Kung may sakit na nga tayo, tapos balungkot pa tayo, magmumukmuk ka, walang mangyayari. Amen. Oo, hindi mo maaalis yung natataranta ka, minsan emotionally, dahil bidismaya ka, pero nadanas ni Pablo yon. Nadanas ko rin yon. Bakit hindi ko tatanggapin yan? Sabi niya, finally. Bakit finally? Hindi ba pag may exam kayo, subukan nyo mag-aral ng kabado ka? Tingnan ko kung may papasok sa isip. Paano kung ikaw ay mag-aaral nagmamadali ka kung kailan bukas na yung exam? Sige nga, sinong loko-loko makakapag-aral na ang bukas na yung exam ngayon lang nag-aral? Tapos yung buong chapters ng libro hindi mo nabasa. Lalo na sa literatura, sa balarila, phonetics, history, o kaya sa science, particularly sa physics, geometry, trigonometry, hindi mo alam. Yun lang Pythagorean theorem, hindi mo alam. Square root of hypotenuse squared, opposite side, plus, adjacent side. C squared is equal to A squared plus B squared. The total of these is the square root. So, yun yung trigonometrical sine of A. Over first cotangent is equal to sine 0.74333. Alala nyo ba yun? Ang tanda ko na 63 na ako. Physics namin yan ng grade 12 ako, pero di ko na siya naalala. Siyempre kasi hindi mo hilig. Hindi ko mabigyan Trigonometry yan Pero 75 lang ako sa Lyceum noon. Pag doon ako sa college. Sa high school, sincolar lang ako noon. Pero, pagdating sa final exam, ako naman yung pinakamataas. Yun na Grade. nakakapagtaka pa. Kasi hindi na ako nag-aaral Di ba, Pastor? Hindi. Nakita ko kasi mga grade ni Pastor. Hindi siya kaaya-aya. Pero pag oras na, pagpa-finals na sila. Alam mo kung anong katapat noon, natutunan ko. Parang si Duterte. President Duterte, hindi ako namumulitika Duterte sabi niya, tingnan mo, mga kaklase ko, bright. Pero sino pinaglilingkod nila? Ako, pasang-awa lang sa bar exam. Natin ni Rodrigo Duterte yun. Pero sino mga tao ko? Mga top bar notcher, yung mga bright. Isipin nyo siya, hindi naman siya yung pinakamagaling. Pero magaling siya humawak ng tao. Tama ba yun? Wala yan sa grade. Importante, pumasa. Anong tinapos ni Michael, ang daming alam na trabaho. Grabe. Grabe naman yung Yan, hindi naman utak sabaw yan malapot ang utak. Ako utak sa mga. Hindi. Hindi mo tanggapin yun. Kasasabi ko lang Finally, brothers, pakinggan nyo. Huwag kayo magsisinungaling, sabihin nyo, ang utak ko sabaw, pero nandun ka sa Fatima. Sabaw ka sa Fatima, pero sa ibang eskwelahan, malagkit. Kaldereta ka. Hindi, malagkit yung utak. May laman. Amen. Huwag nyo sasabihin yan.
masama yan. Huwag din naman maging mayabang. Totoo. Amen ba? Amen. Ayan ang topic natin. Wala akong prepared lesson. Ayan o. Meron, Pastor, kaya. O yan, tingnan nyo. Para malaman ng ano. Holy Spirit nagtuturo niyan, mga kapatid. Amen. 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 Pag araw-araw ka nag-aaral, lagi ka tuturuan ng Lord. Amen. Hindi ka lalayo sa Biblia. Salita niya yan eh. Sino ba magaling? Kaya nga sabi niya, finally, brothers, final. Ang dami nagtuturo, puro politika. Pero pasintabi nga, maka Duterte ako. Hindi totoo. Doon lang ako sa totoo. Dali-dali gumawa ng account ng Facebook. O, nakita nyo ba? Finally, brothers. O, ano sabi? What is true? O, kung matalino ka, genius ka, aminin mo na. O, huwag yung sasabihin sa bawlan utak ko. Huwag. Magkakaroon ka ba ng pining sa nursing? Ang hirap ma-earn yun. Yung pining, nagbayad ka na ng ilang taon, hindi ka na hindi ka na pwedeng nurse. Mahirap ang nursing Kaya kino-correct ko yan, hindi ko tinatanggap yung member ka dito. Lahat ng umalis dito, yun ang sabaw. Masakit ako magsalita totoo. Lahat ng umalis dito, Sabaw. hindi nagpatuloy eh. Hindi ka Kristiyano. Oh. Hindi ko naman sinabing napakagaling kong pastor. Napakagaling naman ng Diyos ko. Yun na lang ang sikat. Yun ang sabihin natin. Pero minsan maganda rin yung nagsasalita ng humble. Pero minsan sobra eh. Parang mo na rin binababa sarili mo. Na walang nagawa ang Diyos sa buhay mo. Mahirap lang kami, sardinas lang. O, pumunta ka dyan sa labas na may veterans sa hospital. Kung may biyahe kayo, pupunta kayo dyan sa circle. Makita mo, batang grasa, walang makain. Tapos kayo nakakakain. Hindi pa ba ulam yung sardinas? Lagyan ko lang ng chili sauce yun. At saka mainit na kanin, okay na yung... Masarap Yung kulay orange, yung sa UFC, mura lang. Yung cheap, minsan dadala akong bibigyan ko kayo. Pag kumain ka lang ng sardinas, sabi mo, sardinas lang. Noong araw, panahon ko, pag kumain ka ng sardinas, mahirap ka. Oo. Ngayon, hindi mahirap yon. Mahirap ang buhay. Kaya lang gumagaan dahil kay Lord. Amen. Kaya pagsabihan nyo na si Maymay at saka yung, ano pangalan, tatay niya? Jason. Sabi mo si Jason Maymay, magsamba rito, hindi ko hinahanap yung perfectong tao. Ang hinahanap ng Diyos, perfectong pananampalataya. Oo, nandyan na yan eh. Ba't kayo mahihiya? Eh ano ngayon, kung yung nakaraan nyo, ganyan. Ano kung lahat ng taong Kristiyano, may madilim na nakaraan. Pag-churchin nyo rito para makita nyo yung pagkakaiba. Hindi kasi inuuna yung sarili. O kaya sabi diyan, Nanonood si Sister May. whatever is true. Tanggap ko naman kayo eh. Kayo lang ang ayaw tumanggap sa Yesu Kristo ko. Ayan o, whatever is true. Whatever is honorable. Lahat ba tayo honorable? Wala namang honorable sa Diyos. Nagiging honorable tayo pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Oh. Di ba yung si Mary Magdalene? Kinasuhan ng mga tao, yan o, nangangaluya, ganyan. Ibig sabihin, nag-enjoy kayo, sabi ni Jesus. Inisa-isa niya, o sino sa inyo, walang kasalanan. Unang bumato. Mula sa panganay hanggang sa bunso, nag-alisa, no? Nasaan na yung humahatol sa'yo? Wala na, Lord. Tawag niya kay Jesus, Lord. O, ni ako, hindi kita tinatakwil. Umayo ka, huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, kunyari lang ha, kabit ka. Tapos, nandyan na yan, may anak na kayo. Huwag ka na maghanap ng ibang interconnecting company. Doon na lang kayo kasi may anak na kayo eh. Magpatuloy kayo kay Lord, huwag na kayo lalayo. Tanggap na ni Lord yun. Oh. Amen ba? Oh. Huwag kayo tatanggap na kasi asawa ng una, asawa sa pangalawa. Hindi importante yun. Importante magkasundo sila. Kaysa nagbabatuhan ng plato at saka bote.
O, eto, ipasaklaw mo kay Kristo. Magsamba sila rito. Sabihin ko sa inyo, yung pinoproblema nyo lagi sa trabaho, lagi may nakaabang. Kasi hindi nyo nang power eh. Ayan kasi sabi ni Pablo, ano ang totoo? Si Kristo ay makapangyarihan. O, ano ang may kagalang-galang o karangalan? Kay Kristo mo makukuha yun. Lahat tayo nagiging successful, lahat tayo nagiging magaling, lahat tayo itinataas dahil kay Kristo. Amen. Huwag natin itaas sarili natin, si Kristo lang. Amen. Amen. Kahit si pastor, may kahinaan din. Lalo na yung pastora. Kanina pa nga ako na Hindi, joke lang. Kung ang wala ang Diyos, ba't ako mangangaro nito? O ito, ano raw? Malinis. Meron ba naging malinis sa atin? Wala. Pero tinuro ni Pablo, anong kalinisan? Kalinisan ay nakakamtan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya huwag kayong papayag na wala kayong maiimbitang kaluluwa para maligtas. Kasi diyan makikita kung may bunga. Sabi niya dito, kung anong may kagalingan, ano ang karapat dapat purihin? Eh, sino ba dapat purihin? Sarili? Si Kristo, mga kapatid. Isipin nyo ang mga bagay na ito. Ako, pastor. Kailangan isipin mo yung tama mula kay Kristo, huwag sa sarili. Kung sa sarili ko lang wala, bokyo. Marami ako nakitang taong ganyan. Pray mo yung mensahe mo, ano, pastor? Oo. Naalala ko nung si Kristo ay nakakulong. Nakulong yan eh. At kaya nga ang tawag niya sa sarili niya, ba nang tulahang ng internet. Okay lang yan, pastor. Naalala niyo yung si Pablo, kinlong. No? Kinlong yan eh. Tapos, sabi ng Philippian jailer, no? Parang, ang tawag doon, maghang na yung cellphone ko. Tuloy mo na, pastor. Alam mo kasi, okay na yung mensahe, pastor eh. Hindi, Kaya aral ako yun. magbagdan. Hindi, siyempre Bible yun. So, makikita nyo, yan. Sa Acts chapter 16, verse 25 and 26, pakimbasa. Wala daw na. Ah, Meron pa. meron. Verse 25. Ayun. Ah, Verse 25. Natapwat ng magkahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila ay pinakikinggan ng mga bilog. 26. At hagin sa insay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anong pat nangasuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagtakay, nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. oh, ano nakita nyo aral? Nagkaroon ng papuri at pagsamba sa totoong Diyos. Ano nangyari? Nakabilanggo sila, nagbukas. Lumindol na yanig yung mga poste. Nabuksan yung gate. Preso sila. Ha? Ganun din tayo, preso tayo ng ating mga limitasyon. Amen! Pero pag nagpupuri, nagsasamba, nagpapasalamat na may pananampalataya, kinakalas ng Diyos lahat ng hadlang para sa ating pagpapala. Eh kaya lang, minsan naman, nagpupuri ka nga, hindi mo naman binibigay sa kanya lahat ng papuri. Ang isang ahem ko doon, magdala kayo ng kaluluwa. Diyan mapapatunayan na kayo ay Christian. Kasi hindi naman yung abilidad nyong hinahanap ng Diyos eh.
ang hinahanap ng Diyos, maghanap kayo ng kaluluwa na mabibingwit nyo, madadala nyo sa church para maligtas. Usapin yung nanay nyo, tatay nyo, nay, ba't hindi kayo sumasama sa amin? Kasi hindi naman pera hinahanap ng church namin doon. Ako pa nga yung nagbibigay. Isipin mo nga yun. Gets nyo ba yun? Kung hindi kayo talaga magiging swapang kayo, sabihan nyo yung mga kapatid mo, ang tagal-tagal na, tingnan mo. Ako lang ba yung nakuli? Ako lang. Kasi matagal ka nang natatamaan. Nagets nyo? Amen. So, importante mga kapatid, ito na, next meeting, gusto ko magdala kayo ng kaluluwa. Yan ang assignment nyo sa Panginoon. Kasi pagka kayo nagdala ng kaluluwa, talagang patunay na meron nagbago sa inyo. Magdala kayo ng kaluluwa. Kaya i-text nyo ako kung meron kayong kakausapin at sasama. Huwag niyong problemahin yung pamasahin lang, babalik ko. Kailangan lang magpakita. Diba? Kahit maliit lang tayo. Tapos kayo dito kayo sa sahig, sila diyan sa upuan. Ganun talaga ang buhay ng Kristiyano. Hindi pwede yung lagi ka na nakaupo, kakanta. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya ka sa langit. Paano lahat ng nakilala mo? Nakaturo sa'yo. Ayun alam niya na yung buhay na walang hanggan Hindi kami sinabihan. Sila lang nag-church. Tapos pag magsasalita, pinipigilan niya yung asawa niya. Kaya hindi ako naligtas, nandito ako sa bus sabi ko yung pala, kaya pala nakikinig kami, nagpautang daw siya, hindi daw siya binayaran, tumubo pa ba? Ang ganda, sabi niya, talagang marunong ang Panginoon. Thinking na Kristiyano siya. Patabi namin, nung sumakay kami ng bus, umaandar, papunta nga ko, pinipigilan pa akong gano'n. Napuno ako ng Holy Spirit, questionin mo ko, hindi nakaplano. Di nakausap ko, nakakuha ko yung pangalan, Mrs. Dalangin. Mrs. Dalangin. Sa barangay, Yanto. Pulong Yanto. Dalangin ang kanilang family. Nagdalangin, tapos kinuwento, yung anak daw niya, kung makapaglakad lang. Paano kung tandaan niyo yung mukha ko sabi ko pasalan namin niya, attempt kong puntahan, parang pagalingin ni Lord. Di pa kaluluwa na ngayon, Santa Maria. Actually, para extension ng church natin yun. Amen ba? Pero kung magaling kayo, pastor. Ay, hindi ko kaluluwa. Kahit nang iwanan mo daw siya, hindi kayo iwanan. Hindi naman tayo iniwan ni Lord. Amen. Iniwan ba tayo? Kala ko lang yun. Lumaan kami sa mahirap. Lagi kami nag-aaway. Kasi pag hindi nyo sinusunod talaga yung gusto ng Diyos, sarili mo lang abilidad, wala Dapat talaga nakasentro ang Panginoon sa useless to. Itong ginagawa natin, useless to kung sarili lang. Noong bago lang ako sa Tabo, tinanong ako, saan mo ba gusto? Sabi ko, ano kalooban ng Diyos? Sabi niya, saan mo ba gusto? Hindi ko naman alam na gusto ni Bishop, i-assign ako sa isang lugar sa Bulacan. Nakinig ako sa tinig ni Lord. So, kala nila ayaw kong sumunod. Sinusubukan nila ako. Meron na tayo sa Amparo. Talagang gusto ng Lord yung Amparo, kahit konti pa lang tayo, hindi na tayo lumaki. Gusto niyo ba habang buhay ganito ng kalaki? Tanungin ko kayo, kilala niyo ba si Sister Milo dati? Hindi naman niyo kilala, di ba? Ako gumalaw. Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi nila, Vic, huwag ka muna gumalaw. Hindi ako gagalaw, mapapagod ka lang sa amin. Pag ako gumalaw, kailangan may resulta. Kasi nakita ni Lord yung limitasyon ko wala namang imposible sa Kanya. Tingnan mo, may madadagdag lang naman sa atin. Ilan ba, Lord? Pwede ba umirit? 10. Ito sabi ng Lord, magdala kayo kahit isang kaluluwa. Ilan tayo rito? Kahit isa lang, tingnan mo kung ilan tayo magdadamo. Yun ang gusto ng Diyos. Ikaw, magdala kayo, dati mong kainuman na ewan.
Dalhin mo sa Panginoon, pakita mo, nagbago ang buhay mo. Dalhin mo rito. O ikaw, Kel, baka meron kang kakilala sa negosyo. Kung yung mga nagpo-troubleshoot, dalhin mo rito para mag-church. Bakit kinahihiya nyo for the church? Alam nyo ba, ang church ng mga apostol simula sa bahay-bahay. Ay, ito, saan ko nakilala sa lupalop ng barangkayan. Nag-house to house. Hindi ko naman kilala si Bayaw noon. Oh, nag-house to house. Oh. Ganon kami nagkakilala niyan. Oh. Na ayan, napasimba ko nung susumulong. Mga kanupa yung mga pastor. Maganda yung maranasan nyo yung lumalabas kayo na kaya nga naghahanap na ako ng lugar para dito, para makasama nyo ako. Kahit may pasok kayo, mag-spare kayo ng ilang oras lang. Wala sa akin yung squatter, nakakatakot. Wala yan. Sanay na ako. Naranasan ko pa nga, mabugbog eh. Oh, takot ba ako? Natinag ba ako? Inaanoan ka pa ng O yung nagbugbog sa akin, nakulong. Yan ang power ng Lord. Kaya mga kapatid ko, ano maganda, mabuti, ay sa Diyos. Excuse me. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung patotoo lang ni Pablo, lahat ng hadlang sa'yo, sa demonyo yan. Dito lang ako uminom. Kaya, pinatitigil mo na ako. Kanina ka pa eh. So, makita nyo, no? Papayag ba kayo maging katulad ni Pablo na nakulong, inimpreso ng problema, inimpreso ng kaaway? Anong ginamit na simpleng weapon ni Pablo? Samba, pag-uwi. Miski isa ka lang magpatugtog ka ng gospel song, purihin mo siya. Pag nalulumbay ka, nade-depress ka, kinakabahan ka, tingnan mo yung mga gospel. Ang dali-dali nyo mag-Facebook, ang dali-dali nyo mag-TikTok. Eh doon pa lang sa YouTube, mag-click ka lang, lagyan mo ng title, may magagawa ang Diyos, video ko. Sabayan mo! Tapos mag-pray ka. Tingnan ko lang kung hindi mo gusto. Huwag mo intindihin yung sasabihin, ayan o, si Raulo, nagpapatutog ng video ko mag-isa. Tapos kay Huda. Yan, hindi niya alam eh. Pag natutulog siya, nanonood ako ng Bible stories, mga minsan nga alam ko na eh. Kaya lang, maganda doon, pag nanonood ako, nare-revive ako, nare-refresh ako. Siyempre, memory mo, may edad na. Oh. Pero alam mo na yun, kung lagi ka nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, hindi pwede i-trap ka ng demonyo. Kaya nga ayaw na ayaw nila matutunan mong Biblia eh. Kasi nandun din yung sagot eh, sa problema eh. Saan ka nakakita? Exam, tukso, o ano pa, pagsubok. Puro exam ng buhay yan. Saan mo makukuha sagot? Sa Biblia. Hindi ba sabi, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. On earth, thy will be done, di ba? On earth, as it is in heaven. Saan nagsisimula ang kalooban ng Diyos? Sa earth. Yun ang authority binigay ng Diyos sa atin. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Forgive us as we forgive our trespasses against us. And lead us not into temptation. Bakit sa huli yung lead us not into temptation? Kasi yun lang pagsubok. Magpatawad, mahirap eh. Madali ba magpatawad? Sige nga. Madali. Depende. Hindi naman depende. Eh sabi, Lord, paano kung lumapit sa akin? Humingi ng tawad, nagsisisi daw siya. Eh, 7 beses na. Kung ano sabi ni Lord, magpatawad kahit 7.
70 na beses times 7. Ano ibig sabihin doon? Literal na 70 times 7. Ibig sabihin, madali ka magpatawad. Pero hindi pangungunsinte ng kasalanan. Naintindihan niyo ba ako? Basta huwag nilalagay sa inyong kamay. Huwag kayong maghihidante. Pasayos mo. Huwag ka sasagot ng oo. Huwag ka sasagot ng maaari. Depende o ganun. Ayaw mo niya. Magpatawad pero huwag ka nang umihok. Ma-realize din yan. Mga umalis dito, nakakala pag wala yung church, yung building, hindi na tayo magsusurvive. Pa naman kailangan malaking building. Mas gusto ko na yung ganito kaysa sa sakit ng ulo, hindi na nag-church. Tapos, wala pa na itulong sa gawain. O, papakitang gilas, mabait. Yan. Pero iwanan mo na yung mga ayaw sa'yo, may papalit naman sa Lord. Amen? Amen. Tulad no, may nagbisita, taga-family of Jesus, kinamusta ako. Hinatid mo na si Toyang, nakatipid ng pamasahe, nakamotor. Tapos ang church niya sa Pandi, dating kasama natin sa Sarmiento, Kilala niyo yun, alam si kilala, alam Si niyo Jem. yung ano, yung Baptist. anniversary. yun. Tabachoy na, mukhang siopa. Grabe, Pumunta rin po kami dati. ang taba niya, no? Wala na si Papa. Pastor yung pastor na yun. May pastor na yun. Oo. Samantalang dati ko, dinidisciple ko. Sumasama yung sa gawain sa akin. Yung tao siya. Hanggang ngayon, bumalik ko siya sa ito. Kaya mga kapatid, pagka ako nagsasalita sa inyo, huwag kayong magdadala, may pasok kami kahit wala. Kasi hindi mamimiss nyo yung maglingkod sa Diyos. Yun yung mamimiss nyo. Lahat ng pinaghirapan mo doon, hindi pera ang bayan, salamat. So makikita ngayon, ano kang klaseng Kristiyano. Ikaw ba ay Kristiyano tuwing linggo lang? Ikaw ba ay Kristiyano tuwing Sabado lang? O ikaw ay totoong Kristiyano, araw-araw pinakausap mo siya, hindi lang sa eskwelahan mo. Naintindihan niyo ba? Magkaroon kayo ng recommitment. Tayo manalangin. Ako magpe-pray, pero kayo, kahit na nakaupo, okay na. O Panginoon Diyos, sabihin niyo to ha, gawin niyo prayer ko. Ako ay nagbabalik loob sa iyo. Babalik ko sa Bigyan mo ko ng linas ng banal na Espiritu. Alisin mo ang takot. Ilagay mo ang salita mo Ilagay mo ang salita mo sa bibig ko, sa bibig ko, sa mata ko, sa mata ko, sa tenga ko, sa tenga ko, sa bibig ko, sa bibig ko, at sa lakad ko. sa lakad ko. Gawin mo ang aking mga kamay, Gawin mo ang aking mga kamay mga instrumento sa mga instrumento na makadala ng kaluluwa na makadala ng sa Panginoon. sa Panginoon. Ayaw ko suluhin Ayaw mo suluhin ang pagpapala ang pagpapala na natatamasa ko na natatamasa ko sa iyong pangalan, sa iyong pangalan, Jesus, Jesus, bilang Panginoon ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas. at tagapagligtas. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu. Punuin ako, Punuin ako, samahan ako, samahan ako, lumakad lumakad upang maging matiwasay, upang maging matiwasay, matagumpay matagumpay ang pakay ko ang pakay ko na may maligtas na may malitas ang kaluluwa ang kaluluwa, ng mahal ko sa buhay, ang mahal ko sa buhay, kakilala, kakilala, kaibigan, kaibigan, kaklase, kaklase, teacher, teacher, pati katrabaho, pati katrabaho, ka-business. ka-business. Tulungan mo ko Tulungan mo ako madala madala ng kaluluwa ng kaluluwa dito sa church na ito. dito sa church na ito. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. O, ito pa, magdasal tayo isa pa.
Lord, Lord, bigyan mo ako ng kakayahan bigyan mo po ako ng kakayahan ayon sa iyong salita. ayon sa iyong salita. Turuan mo ko Turuan mo ako para madala ko upang para madala ko at ako yung kagamit-gamit at ako'y kagamit-gamit sa iyong harapan sa iyong harapan bilang anak ng Diyos. bilang anak ng Diyos. Tulungan mo ako Tulungan mo ako na huwag mahiya, na huwag mahiya, huwag manghina, huwag manghina, huwag mag-back out huwag mag-back out sa fellowship sa fellowship ng Espiritu ng Diyos. ng Espiritu ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay taas nyo mga kamay nyo. Hintayin natin ang Holy Spirit para kayo balutin at palakasin. Kaya lahat ng mga imposible magagawa. Taas yung kamay nyo. Panginoon, aking binabautisman sila sa banal na banal na Espiritu. Ang bawat narito ngayon, binabautisman ko sa banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, right now. Come now, down, feel. Let the Holy Spirit fire. Lord, Holy Spirit fire. Maranasan nila kagaya ng naranasan ko. More than maranasan ko. Holy Spirit fire, palatatagin mo ang pananampalataya ng mga batang ito. Bigyan mo ng wisdom. Bigyan mo ng karunungan. Bigyan mo ng tibay ng loob. Right now, fill them with the Holy Spirit. In Jesus Christ's name. Lahat ng naririto sa silid sambahan na ito, sa bahay na ito na naririto, pati mga taga-subaybay, paranas mo ang banal na Espiritu right now. Binubuksan ko ang spiritual eye ng mga taong matagal nang sarado ang spiritual eyes. In Jesus Christ's name, manifest now in the name of Jesus Christ. Now, in the Lord, magkaroon ng movement ng Holy Spirit. Maraming pupunta dito. Paggalawin mo ang buong spirit mo sa amparo. Yung mga Kristiyano, Lord, na matagal ng Kristiyano pero hindi active, hayaan mo silang bumalik dito at mahipo ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo ang Holy Spirit mo ay maranasan nila. In Jesus Christ's name, amen and amen. Patugtugin mo ngayon, come Holy Spirit, kapatid. Tanungin niyo sa sarili niyo, may nararamdaman ba kayo? Yes. Ewan ko kung naramdaman niyo, hindi ko alam. Pero alam ko marami. Sa inyo lang. Okay. Awitin natin ang come Holy Spirit. Kaya ano sinabi ni Pablo, whatsoever is lovely, whatsoever is pure, yan ang dapat laging positive ang iniisip natin. Sige, tuloy. Laksan mo. Laksan natin, ha? Harap ko sa kanila. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Taas ka kamay niyo. Power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and love. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need
I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your arm. You hold my life in your hands. Pulling me closer till I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirito Banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo ang aking puso'y maninasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at pagtingin, puso'y maninasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Mga kapatid, nais ko sanang sabihin mga taga-subaybay, sumamba kayo dito. Iba yung live na nandito kayo. Kasi maraming panalangin dyan sa inyo. Meron ako na sense na pinadala na mensahe ni Lord. Meron sa inyo dito, matagal lang inaanyaya, matigas pa rin ang ulo. Ang agreement ng Lord sa akin, kung kayo ay dadalo lagi tuwing linggo rito, lahat ng pinagpe-pray nyo, matagal na sanang sinagot. Yes. Huwag nyong hayaan lang ang mga anak nyo ang mag-church dito. Amen. Magmamalaki tayo, hindi naman reunion eh. Naintindihan nyo ba? Amen. Ilan ba sa inyo, naramdaman yung presence ng Lord? Amen. Amen. Tingnan Amen. nyo. Kaya, kasi parang baterya yan, i-recharge. Parang e-bike yan. Pag naglakad ka lang ilang kilometro, madi-discharge yung baterya, babalik ka ulit, uwi ka, i-recharge mo ulit sarili. Ganun din ang pagsamba. Ang Diyos ay mabait, mapagkumbaba. Siya ay malapit. Pero kung ikaw ang lumalayo sa oras ng pagtitipon, pagsamba, ay talagang hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin. Marami dito, katulad ko, sinugat ng Diyos yung panalangin ko sa pamamagitan ng anak ko. Hindi naman ako magkakabahay talaga eh. Sa anak ko yung bahay na yan. Amen. Pero bakit na po promote yung anak ko? Kasi nga, part ng prayer na ginagawa ng inyong pastor. So, kung kayo naniniwala rin sa intercession of prayer, meron talaga hindi para sa patay, para sa buhay. Amen. Ngayon, pag kayo dumalo rito, pagpapalain kayo kasi hindi naman reliyon. Amen. Actually, pag nag-BBS tayo, Bible study, interdenominal. Walang denomination. Kaya maganda, may dating. No? Kaya ako po, hinihikayat ko kayo umattend dito, live dito sa Amparo. Ang phone number natin, Metro Manila, ay 8-929-8050. Pero may 2 sa una. Kung galing ka ng Bulacan, tatawag ka, Metro Manila, idadial mo
0929-8050. Kung ayaw mo naman, cellphone, 0929, ano yan? 0920-625-7457. Kung gusto naman ninyong magbigay ng inyong tithe or ang inyong offering, love gift, dun din po sa number na yun, GCash. Ngayon, kung kayo ay nasa Bulacan, kayo ay gustong kontakin kami sa Bulacan, ang cellphone number ko po ay 0961-440-3743. Yun lang po. Ang phone number namin sa Santa Maria, Bulacan, sa may Pulong Buhangin, 044-697-6218. Yan po, PLDT line po yun. No? Yung dalawa ay PLDT line. Yung isa sa Amparo at dito naman sa Santa Maria, Bulacan. Kaya mga kapatid, kaya yung sinabi ko dalawang number na yun, kasi minsan busy yung isang number, yung 0920. Kaya yung 0961-440-3743. Amen po ba? Amen. Sabi nga ni Lord God, pahuling salita, paboritong verse, sa John 10:10, no? Ang magnanakaw gustong pumatay, manira, pumatay, manuksa, mangwasak. Pero si Jesus ay dumating para magkaroon ng buhay na saganang kasiyasiya. Amen. John 10:10. Hindi KJ ang Diyos na lagi kang mahirap. Hindi KJ ang Diyos. Minsan hindi na pagsubok kaya tayo naghihirap. Walang solusyon. Alam nyo kung ano? Hindi na pagpapala, pagpapalo. Ito. Kaya kung ay umakaiwas kayo sa pagpapalo, sumamba kayo dito. Amen. Amen ba? Amen. May pera ka o wala, sumamba ka rito. No? Kung pamasahe ang problema, pumunta ka rito. Tsaka natin palitin yung pamasahe. Amen? Kung kayo taga Caloocan, ito po ang Caloocan chapter ng Lift Jesus Higher sa Gip Kalinga. At soon, sa Barangay 178, magkakaroon na rin kami ng lugar doon. Di ba? Kaya ho, ay extend namin pati yung gawain doon sa Santa Maria. Dito yung Mother Church, Amparo, yung Satellite Church sa Santa Maria. Amen ho ba? Amen. So, inaanyayahan namin kayo sumamba, magpuri sa amin dito. Wala po sa laki ng area yan. No? Wala sa... Ano, nagsasalita ka? Wala po sa area yan ng ano, interrupt nila si Sita. So, dito, pumunta kayo dito at sumamba kasama namin. Ngayon, ako'y nanalangin ng closing prayer sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At sabi niya, ituro ang lahat ng bahay, gawing mga alagad niya, at ituro lahat ng kanyang itinuro sa lahat ng mga bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Mayo kayo at mapayapa. O nga pala, Bye! meron sa inyo, pinag-pray na natin. May sakit sa kidney. Papaabot ko. Kung sino may asawang may sakit sa kidney, hindi ko binanggit yung pangalan. Gagaling, ilimit mo lang yung tubig. Ilimit mo yung vitamins, lalo na yung vitamin C. Masama sa kidney pag masyadong maasim. Painumin mo ng baking soda na may tubig. O kaya yung water, yung tonic water na sinasabi, yung soda water. Maganda sa kidney yung mga kapatid. O yan, payo ni Lord yun. Kung may sakit ka, o may kakilala kayo may sakit sa kidney sa oras na ito, painom niyo yan. I-bless natin sa pangalan ni Jesus. Amen. O, isa pa ho, bago ako umalis. Baka hindi nyo alam. Ito po, ni-laser tong mata ko. Sabi niyong doktor, hindi nyo masagot yes or no. Nakakakita na po tong left eye ko. Hindi pa ba sapat na dapat yung paniwalaan ng Diyos? Kaya dumalo kayo dito. Pati sakit ng bulsa, ayusin ni Lord yan. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Bye-bye. Bye-bye! Papakita mo yung mga mukha niyo nakakatakot. Ay,